Hey mga Spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin ang mga sikreto para matakot na lalaki na lumayo ka. At kung handa na kayong lahat, magsasara po tayo. At muli, be inspired. At ang unang sikreto mga Spark upang matakot na lalaki na lumayo ka is tanggalin mo ang pagiging kampante niya. Yan ang unang sikreto ka inspired upang sa lalaki ay talaga namang mawala ang kayabangan at talagang matakot na lumayo ka. Masyado kasi siyang kampante sa'yo. Inspired, paano mo nasabing masyadong kampante? Kasi nga, pinapakita mo ang katangahan mo at ang karupukan mo. Sa mga bagay na talaga namang alam mong dapat ka nang sumuko, pero nagpapakatanga ka pa. Yung iba sa inyo talaga man lugmok na at sobrang martir na sa mga bagay na yan sa panluloko sa'yo. Pero andyan ka pa rin sa kanya. Kasi kay inspired, mahal ko Kasi kay inspired, marami kaming pinagdaanan, marami kaming pagsubok na nilagpasan. Alam ko may pag-asa pa. Oo, may pag-asa pa. Pero gusto mo bang ulit-ulitin niya yan sa'yo? Ayaw mo bang hanggang dyan na lang turuan mo siya ng leksyon kay inspired? Masyado siyang kampante kasi alam niya, isa kang dakilang martir at bobo sa kanya. At ipong kapag ginawang kanya ng mali, o kapag sinaktan kanya pisikal, o pinagsalitaan kanya ng masakit na salita, pinagpalit kanya sa iba, at lagi kanyang nililinlang, ay talagang handa mo siyang laging patawarin. Ganun ka kahina, ganun ka kababa sa mga mata niya. Alam nyo, kapag ang isang lalaki laging kampante sa'yo, doon magsisimula kayo ng kawalan niya ng respeto sa'yo. Pag nawala ang respeto niya sa'yo, sigurado kayo inspired, manunumbalik ang talagang ka-inspired kademonyohan sa utak niya. Palagi siyang manloloko sa'yo at lagi siyang magsisinungaling sa'yo. Ang pagiging kampante ng isang lalaki ay talaga namang ka-inspired nagsisimula yan sa pagpapakita mo ng kahinaan. At delikado kapag lalaki naging kampante sa'yo sa inyong relasyon. Palagi siyang gagawa ng mali at masama. Alam nyo kung bakit ang iba ay nagtatagumpay sa kanilang relasyon at kung bakit ang iba ay takot na gumawa ng masama at takot na lumayo ang partner ng babae sapagat hindi sila masyadong kampante. Dahil yung babae ay laging pinapatunayan na handa siyang mawala. Pwede siyang mawala. Lalayo siya dun sa lalaki. Oras na, tarantaduhin siya. Ikaw, ilang beses ka na ba tinarantado ng boyfriend mo? Ilang beses ka na ba tinarantado ng mister mo? Ilang beses ka na ba niya sinaktan pisikal? Ilang black eye na ba ang natanggap mo? Ilang pasa na ba ang natamo mo? Ilang mura na ba ang narinig mo? Ilang beses ka na ba niyang niloko? Talaga namang ilang beses ka niyang pinahiya? At ilang beses kayo nang pinaluhat sinaktan? Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Palakpakan ng isang tulad mong tanga na talaga namang andyan pa rin sa kanya sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa'yo. Talaga namang ka-inspired. Lumayo ka sa ganyan hanggat maaari upang siya ay magkaroon ng pagkakataon na makita ang kanyang mali at makita ang tunay mong halaga. Sa mga panahon na naiisip niya ay ikaw ay wala sa tabi niya. Matatanggal ang validation sa utak niya, bababa ang pride niya, at higit sa lahat, ang pagiging kampante niya ay mapapalitan ng tensyon. Ka-inspired, bakit tensyon? Ikaw ba naman, nai-stress ka na sa kakaisip, ba't di nagpaparamdam yung babae? Ba't hindi na naghahabol sa kanya? Ba't hindi na nagpapakatanga sa kanya? Dapat ganon ang ipakita at iparamdam mo sa kanya. Huwag ka kasing masyadong marupok dyan, ka-inspired. Tanggalin mo ang pagiging kampante sa utak at puso niya upang sa'y laging matakot na lokohin ka at matakot na lumayo ka sa kanya o mawala ka sa kanya, ka-inspired. Pangalawang sikreto mga ka-inspired para matakot na lalaki na lumayo ka is huwag ka na magmakaawa sa oras sa pansin niya. Pangalawa, ka-inspired. Ang problema kasi sa karamihan sa inyo ay napaka-needy. Akala mo palagi, talaga naman, pinapakiting kabaliwan sa lalaki. Oo, okay ang magmahal. Dapat naman talaga na ipakita mo at iparamdam mo ang iyong pagmamahal. Ang problema sa karamihan sa inyo, oo, karamihan, ay sobra-sobra ang pinapakita at pinaparamdam. Dapat sapat lang, sapagkat kapag yan sinobrahan mo, lalaki ang ulo niyan. Inspired, lalaki ang ulo, na ibig sabihin, yung literal ba? Hindi. Lalaki ang ulo niyan at iisipin niya, ganyan ka pala kabaliw sa kanya. Wala pa siyang dapat pang katakutan. Iniisipin niyang hindi ka naman lalayo. Hindi ka naman mawawala. Dahil sobrang mahal mo siya. Yun ang nakikita niya sa'yo. Bakit?
palagi ka nagre-request ng oras niya. Talagang sobrang pansin ang gusto mong ibigay niya sa'yo. At ang kanyang panahon ka-inspired gusto mong ibuhos niya sa'yo. Ganyan ka ba kanili sa kanya? Ikaw ba wala ka bang ibang pinagkakabalahan sa buhay mo? Ayaw bang talagang namimiss ka niya? Siya dapat ka-inspired ang paminsan-minsan man lang na nagre-request palagi ng atensyon mo. Hindi yung ikaw na mukha kang kawawa na talagang nagmamakaawa doon sa lalaki. Lalaking yan na pinagmamakaawa ka na bigyan ka ng oras at atensyon. Alam nyo, mas masarap kamtin ang oras at atensyon ng isang lalaki kapag ito ay willing nang ibigay sa iyo o talaga namang pure sa puso niya na ibibigay niya sa iyo yan. Hindi sa napipilitan, hindi sa dahil sa galit ka na, hindi dahil sa namimilit ka o panay request mo sa kanya. 'Di ba? Kaya kung minsan nag-date nga kayo, nagkita nga kayo, namasyal nga kayo, para namang lumilipad yung utak na kung saan. Nakatulala pa kung minsan parang wala siyang kasama. Nag-uusap nga kayo, sa video call kung saan naman siya lumilingon, hindi siya nakafocus sa'yo. Iba pa rin kung siya yung mismo. Hindi mo na kailangan pang sabihin, hindi mo na kailangan pang pilitin, hindi mo na kailangan pang mag-request, hindi mo na kailangan pang magmakaawa sa oras at atensyon niya. Siya dapat yung mismo na nagbibigay sa iyo noon. At mas masarap yon. Ka-inspired, paano ba yun? Huwag ka kasing masyadong needy. At dapat, ka-inspired, huwag ka rin laging nagpaparamdam sa kanya. Yan ang pinakasikreto dyan eh. Huwag kang laging magparamdam. Pero huwag ka rin magkukulang sa oras at pansin mo. Dapat sapat lang. Dapat balanse lang. Dapat matalino ka. Dapat alam mo yan. Ka-inspired. Isa yun sa mga talagang huwag kang laging available. Sapagkat kapag palagi kang available sa kanya, bababa ang value mo. Kapag bumaba ang value mo, napakadelikado. Sapagkat ka-inspired, mas lalong hindi ka niya bibigyan ng oras at atensyon. Sapagkat mas bibigyan niya ng oras at atensyon yung mga bagay na para sa kanya ay high value. Tulad ng mga bisyo. O kaya naman mga ibang babae. O negosyo. O trabaho. Ikaw, baka tira-tirang oras na lang ibigay niya sa'yo. Baka paminsan-minsang atensyon na lang. Kung hindi ka pa magmamakawa, kung hindi ka pa magtatampu-tampuhan, kung hindi ka pa mga-away, nga. Kaya, matuto ka magpa-miss. Matuto ka magpasabik. Matuto ka ka-inspired at lagmang patakbuhin mo ang sarili mo sa utak niya. Ka-inspired o palalaking yan siya lagi ang mag-request ng oras sa'yo. At magkusa siya, mag-initiate siya. Na siyang unang lagi magbigay ng atensyon sa'yo. At masarap yun, magiging masaya kayo doon, ka-inspired. Sa mga sikreto upang sa lalaki mahalin ka. At kapag minahal ka niya ng lubusan sapagkat hindi ka baliw sa kanya, at di ka lagi nagpaparamdam sa kanya, laging meron takot sa puso niya na baka ikaw ay lumayo o mag-aagaw ng iba, at lagi siya mag-effort para di mangyari yon, at magiging maligaya ka, ka-inspired. Pangatlong sikreto, ka-inspired, upang matakot na lalaki na lumayo ka is, bawasan mo na ang sobrang pag-message sa kanya. Pangatlo, ka-inspired na sikreto upang sa lalaki ay tagamang makaramdam naman ng takot na baka ikaw ay mawala o lumayo sa kanya. Sapagkat ka-inspired, ikaw ay talaga namang hindi na masyado magpaparamdam sa kanya. At sa mga paraan mo, ibabawasan mo pag-message sa kanya. Ang problema sa iba sa inyo, mayat-maya nagme-message. Kaka-message mo lang, mayat-maya, meron kaya naman. Wala ka ba? Di ka ba mauubusan ng idea dyan? Di ka ba nauubusan ng topic dyan? Wala ka bang ibang pinagkakabalahan dyan? Wala ka bang ginawa kundi tumutok sa cellphone mo? Magbantay sa kanya? Maghintay sa kanya? Makipagtsikahan sa kanya? Magbuhos ng oras sa kanya? Wala ka bang kwenta sa mundo? Wala ka bang ibang pinagkakabalahan? Ang oras mo ka-inspired napakalaga. Huwag mo itong ibigay ng ganung kadali sa kanya upang pahalagahan niya ito. Kaya nagiging cheap yung oras mo eh. Kaya binabaliwala ka niya. Binibigay mo ng ganung kadali. Magpaka-busy ka. Hayaan mo siya magmakawa sa oras mo naman. Hayaan mo siya naman ang una magparamdam sa'yo. Hayaan mo siya naman ang mga musta mag-request ng oras mo. Bawasan mo ng sobrang pag-message. Yung sobrang pag-message. Kung okay naman yung pag-message mo, hindi naman sobra, hindi rin naman kulang, pwede na yan. Ha? Pero pag alam mo sa sarili mo, sobra-sobra, mula paggising hanggang bago matulog, mag-backread ka. Ikaw pinakamaraming message. Mag-backread ka. Konti lang yung message niya. Kakarampot pa. Tapos ikaw yung message mo. Pang MMK. Pang magpakailanman. Talaga namang ka-inspired. Hindi kayo magiging magpakailaman kung ganyan ka. Since sa mga sikreto, ka-inspired upang lalaki matakot na lumayo ka. Huwag kang laging magparamdam, huwag kang laging available.
At ang sa mga paraan, bawasan mo ang pagmemes sa kanya upang siya ay mabaliw palagi sa kakaisip sa iyo at lagi siyang talaga namang ka-inspired hanapin ka. Matakot siyang mawala o lumayo ka, ka-inspired. Pang-apat na sikreto, mga ka-inspired, upang matakot na lalaki na lumayo ka sa kanya is huwag mong palampasin ang kasalanan niya sa iyo. Pang-apat ka-inspired na sikreto, pinapalampas mo kasi. Palagi kang ka-inspired, di ba? Dapat nagpapatawad. Oo nga, yun ang tama, magpatawad. Pero hindi sinabi na sobrahan mo naman yung pagiging tanga mo. Talaga naman di naman nagbabago. Deserve niya pa bang patawarin? Dapat pa ba siyang patawarin? Ha? O deserve mo ba yung ginaganyan ka? Kasi, di ba, okay lang ka-inspired, mahal ko siya eh. Ganyanin niya ako. Ginawa niya sa akin yan. Gumawa siya ng kasalanan. Nasaktan ako, sinaktan niya ako, niloko niya ako, etc. Okay lang, titiisin ko. Diba, ganun ang pag-ibig kay inspired. Nagtitiis, oo nga, nagtitiis. Pero hindi naman yung pagtitiis na wala ka ng pagmamahal din sa sarili mo. Hindi na makatarungan eh. Diba, hindi na makatarungan. At saka isa pa, ang goal natin is magbago siya at makita niya ang value nyo upang magkaayos kayo palagi at maging masaya. At ang isang relasyong masaya at natuto sa pagkakamali, yan ang isa pinaka-solid at matibay. Paano mangyayari yun? Hinahayaan mo lang na ganyan, wala siya natututunan. Sapagat pinapalampas mo, isa ka talaga no? Napaka mo. Kay-inspired, mabait ako eh. Kay-inspired, sobrang bait ko, di ko kaya. Di ko siya kayang pagalitan, hindi ko siya kayang sawayin, natatakot ako sa kanya. Baka kasi iwan niya ako, ganito, ganyan, baka di na magpadala. O kaya naman baka saktan niya ako. O sabihin natin, pagpalit niya na ako dun sa kabit niya. Dami kang kinakatakutan, marami kang dahilan. Paano naman yung dahilan na pahalagahan mo naman ang sarili mo? Hindi mo pa gagawin dahilan yon. Ka-inspired, sobra-sobra na yung lalaki niyan sa'yo. Isa yan sa mga sikreto upang siya ay matakot na lumayo ka. Palagi mong tandaan at palagi mong gawin. Huwag mong elis sa isip mo upang maging masaya ko sa bandang huli. Ka-inspired. Alam ang sikreto, mga ka-inspired, upang matakot ang isang lalaki na lumayo ka sa kanya is huwag mong hayaan na madosyang ka. Palumaki ka-inspired na sikreto upang isang lalaki ay hindi magmalaki, hindi masyado maging kampante, magkaroon din ng takot sa isip at puso niya at talagang lagi rin siyang ka-inspired mangamba na baka ikaw ay mawala, maagaw ng iba o lumayo ka. Ka-inspired, huwag mong pabayaang malosyang ka. Sapagkat sa mga panlaban mo, ka-inspired, panlaban mo. Saan? Panlaban mo sa attraction ng lalaking yan. Sapagkat ang sa mga sikreto upang manatili ang isang lalaki sa iyo at maging matibay ang inyong relasyon, dapat malakas ang pang-attract nyo. Dapat na-attract mo ang lalaking mahal mo sa iyo. Kaya tinuturuan ko kayo ng mga teknik, dapat marunong kang mang-akit. Dapat palagi ka nag-self-improve. Lagi kang dapat mabango. Hindi mo dapat pinababayaan ang kalusugan mo. Dapat lagi ka nagpapaganda. Hindi ka dapat kuripot sa sarili mo. Nagsusumikap ka para maging sexy ka. Nag-workout ka. Inaayos mo ang buhay mong sarili mo at maging mabuti ka. At iba pa. Kayo sa mga talaga namang kailangan mong tandaan. Sapagkat sa mga sikreto upang matakot siya na lumayo ka. Huwag mo mabayaan ang sarili mo. Huwag mo hayaang malosyang ka. Kayo daming problema. Lagi kaming toxic. Laging ganito, ganyan. Tapos sumabay pa yung problema namin sa pera. May sakit pa yung ganito. May sakit pa yung ganyan. May sakit pa ako. Ganito, ganyan. Alam nyo, sa buhay na ito, totoo ang kasabihan na kapag gusto, may paraan. Palagi mong hanapan ang solusyon ng problema. At huwag kang puro dada. Talaga namang ka-inspire ng pagiging losyang mo. Ikaw din ang may gawa. Sapagkat kung ano ka ngayon, dahil yan sa mga desisyon mo sa nakaraan. At kung ano ka sa hinaharap, dahil yan sa mga desisyon mo sa kasalukuyan. Kaya maging maingat ka sa kung anong desisyon mo. Sapagkat ka-inspired. Ang ating kapalaran ay nakasalalay sa bawat desisyon na ating gagawin. Ang iyong kapalaran, o kahit pa sa pag-ibig o inyong kapalaran ng partner mo, ay isa rin sa mga nakasalalay dyan ng desisyon mo. Talaga naman, ka-inspired, desisyon mo ba na magpakalosyang? Ka-inspired, hindi naman niya ako pinapansin eh. Baliw na baliw siya sa bago niya. Pinabaliwala niya ako, nagbago na siya. Mas lalong magbabago yan kung pinababayaan mo sarili mo. Huwag mong hayaang malosyang ka, magpaganda ka, kumilos ka. Ka-inspired, wala akong pera eh. Ano naman yan? Gusto mo, padalang kita, akin na yung Gcash mo.
Ang dami niyang problema sa buhay. Ka-inspired, ganito, ganyan. Ano na naman? Dumapit ka kay chairman. Ka-inspired. Gumanap ka ng paraan, mag-self-improve, magpaganda, magpa-sexy. Kahit dahan-dahan, kahit pakonti-konti. At least may ginagawa ka. Diba? Diba? At least nag-i-improve ka. Nagpa-progress ka. Naging productive ka. May nagbabago. Kaysa sa wala kang ginagawa. Diba? Sa mga sikreto. Kapag ka nag-improve ka, mas lalo kang gumanda. Ang isang lalaki, Kingsford, mas lalo kang papahalagahan. Kapag nakita niya na mas laging high value ka sapagkat mas lalo kang naging kaakit-akit o attractive sa kanya at mas lalo mong inalagaan ang sarili mo, hindi mo hinayaang maging losyang ka at mas lalo kang naging maganda at sexy pa, ang isang lalaki mas lalo kang papahalagahan. Mamahalin sapagkat ikaw mismo minahal mo ang sarili mo. At dahil doon manatakot siyang maagaw ka ng iba. At dahil doon manatakot siyang lumayo ka. Ka-inspire. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, at share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga hindi pa po subscribe, click po subscribe mga ka-inspired, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago pong upload. Sa magpa-coaching o magpa-advice, ay message lang po ako sa akin Facebook, and yung FB ko. Pag nakita nyo sa Facebook, message lang po ako dyan. I-chat nyo ako mismo ang siya magre-reply sa mensahe nyo. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo. At muli, be inspired!